Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Ikaw ba'y takot o nahihiya na lumapit sa Diyos dahil sa iyong mga pagkukulang? Sa totoo lang, maraming pagkakataon sa buhay ko na parang ayaw kong lumapit sa Diyos dahil ako'y hiyang-hiya. Ang pakiramdam ko ay napakarumi ko. Ang pakiramdam ko ay hindi ako karapat-dapat na lumapit sa Diyos dahil sa aking mga paulit-ulit na pagkakasala. Mga kasalanan na alam kong mali ay ginagawa ko pa rin. Ito yung mga bagay na kung minsan tinatamad na akong magsimba o ayaw ko nang lumapit sa Diyos, ayaw ko nang magdasal, na lumalayo ako sa Diyos. Pero pag tuwing naalala ko itong ebanghelyo ngayong araw na ito na ating dapat basahin, ay sinabi niya na kung sino man ang lumalapit sa akin ay hindi ko itataboy. Ibig sabihin pala, kahit sino pa ako, tatanggapin ako ng Diyos. Kaya nga, hindi niya dito sa ebanghelyo ngayon ay malinaw na sinasabi niya kung sino man. Ibig sabihin, kahit pagod ako, kahit lupay-pay na ako sa aking buhay, kahit na ako'y mahinang-mahina, kahit ako'y marumi, ay tatanggapin pa rin ako ng Diyos. Kaya nagbibigay ito sa akin ng pag-asa na sa tuwing ako'y nadadaba, mas dapat ako'y lumapit sa Diyos. Dahil pag ako'y lumalapit sa Diyos, ako'y binibigyan niya ng pag-asa at binibigyan niya ng pagkakataon na magbagong buhay muli. Na maging matatag sa aking pananampalataya. Kaya dito ko rin nakita na kahit na ako ay hapong-hapon na, lalo na kung minsan sa aking trabaho, ay kahit isang sandali lang, kahit ako'y pagod, ay bibigyan ko pa rin ng panahon para masarili ang Diyos, makausap ang Diyos. Kahit isang segundo lang, kahit sabihin ko lang, Lord, pagod ako, tulungan mo ako. Kahit ganung kadali lang ay isang napakalaking bagay na ako ay lumalapit sa Diyos. Dahil ito ang tinitingnan ng Diyos sa akin at sa ating lahat. Na yung bang tayo ay nakikita niyang gumagawa ng paraan para lumapit sa Diyos. Pag ginagawa natin ito, tayo ay nakakaranas ng kagaanan sa buhay. Sabi niya, di ba kahapon sa ating ebanghelyo, ang sino mang lalapit sa akin ay hindi na magugutom. Ibig sabihin, hindi tayo magkukulang. Meron laging kaganapan sa ating buhay. Kaya ang tugon naman sa kanyang kabutihan ay sa aking kapwa, sa aking pakikipagrelasyon sa iba, ay dapat gawin ko rin na dapat laging bukas ang aking mga kamay para tanggapin kahit sino man. Walang pinipili, walang sinasantabi. Sa mundo natin ngayon, usong-uso yung tinatawag na yung rejection. Kaya nga tayo, kuminsan maraming tao nakakaranas ng fear of rejection. Yung takot sila sa iba. Takot sila kung anong masasabi ng iba. Sa Facebook na lang, takot na takot tayo na may mag-buzzer sa atin, mag-comment sa atin ng hindi maganda dahil sa itsura natin, sa sinabi natin, sa ating paniniwala. Yun yung tinatawag na pag tayo ay naapektuhan, tayo may tawag na fear of rejection. Pero sa Diyos, walang pinipili. Kahit sino pa man tayo, tatanggapin ng Diyos. Kaya kapatid, ikaw at ako, kung ano man yung mga pagkukulang at pagkakamali natin, huwag tayong lalayo. Mas lalo pa tayong kakapit sa Diyos pag meron tayong mga pagkukulang dahil mas binibigyan niya tayo ng pagkakataon na magkaroon ng bagong buhay. At bibigyan niya tayo ng kalakasan. Kapatid, ganito tayo kamahal ng Diyos. At nawa ay tanggapin natin ang opportunity na ito. Kung ating nagustuhan ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media at gawin natin viral ang salita ng Diyos. Isang mapagpalang araw sa iyo, sa iyong mga mahal sa buhay. God bless. God is good.